Biglang bumalik sa isip ko ang nakakatakot na karanasan ko noon habang naglalaro kami ng tagutaguan ng mga pinsan ko. Hindi ko na matandaan ang eksaktong petsa pero nasa 5:45 PM na noong magsimula kaming maglaro. Sanay naman kami na maglaro sa ganitong oras, minsan pa nga ay inaabot kami ng gabi, kaya hindi ko naisip na may kakaibang mangyayari. Ang unang taya noon ay ang isa kong pinsan at normal lang ang pakiramdam ko noong una. Pagkatapos magbilang, nagsimula ng maghanap ang pinsan ko. Ako ang unang nahuli, kaya ako ang naging taya. Nang matapos akong magbilang, tumingin-tingin muna ako sa paligid bago maghanap. Sa aking pagtanaw, napansin ko ang pinsan kong si Lia, hindi niya tunay na pangalan, na tumatakbo mula sa likod ng puno ng sampalok. Bang, Lia! Sigaw ko, hudyat na nahanap ko na siya. Pero hindi siya lumabas. Hoy, taya ka na! Sigaw ko ulit. Medyo nainis na ako kasi kahit nabangko na siya, hindi pa rin siya lumalabas. Bigla na lang sumigaw ang lola ko na nanonood sa amin. Bakit ka nagbabang dyan? Nandito si Lia. Sabay turo niya sa likod ng bahay ng kapitbahay namin. At doon nga lumabas si Lia. Kanina pa siya nandito, hindi naman siya umalis. Dagdag pa ng lola ko. Kinabahan ako at lumapit sa kanya. Kaya yan, laro pa kasi ng ganitong oras. Singit pa ng tita ko. Sino yung nakita kong tumakbo? Parang siya talaga, same na same ang suot, ang taas, pati mukha. Pagrarans ko habang kinikilabutan. Totoo kasi nakita ko talaga si Lia na tumakbo. Dahil sa nangyari, natigil ang laro namin at hindi kami nakauwi ng walang kasabay na matanda. Katapat lang ng bahay namin ang puno ng sampalok kaya ikinuwento ko ito sa nanay ni Lia. Ang sabi niya, nakita rin daw niya ang Lia na tumatakbo malapit sa isa pa naming pinsan na kapatid ni Lia. Kinikilabutan ako sobra. Baka naman nakikipaglaro lang, biro pa ng ninang ko. Simula noon, hindi kami naglaro ng tagutaguan ng ilang buwan. Ngayon, naglalaro pa rin kami, pero wala nang nagtatago malapit doon sa puno. Nakakakilabot pa rin ang alaalang ito. Salamat sa pagbasa.